dahil sa pangambang kulangin sa tauhan ang kanilang mga barko habang nasa biyahe. TV News Express. Update naman tayo sa nangyaring lindol sa Mindanao. 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8, patuloy pa ring nakararanas ng pagkawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Department of Energy o DOE, mahigit 30,000 consumers ang nananatiling walang supply ng kuryente habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng mga nasirang linya. Sinabi ni DOE Undersecretary Mario Marasigan na mahigpit nilang minomonitor ang dalawang electric cooperatives na hindi pa ganap na nakapagpapanumbalik ng serbisyo dahil ang ilang apektadong lugar ay nasa malalayong bahagi ng kanilang distribution lines. Patuloy naman ang repair at rehabilitation efforts ng ahensya upang maibalik sa lalong madaling panahon ang supply ng kuryente sa mga residente. Tumulong din ang iba't ibang electric cooperatives mula sa ibang rehiyon sa pamamagitan ng Task Force Kapatid na nakadeploy sa General Santos City at Davao del Sur. Nilinaw naman ng Department of Energy na ang kasalukuyang rehabilitation ay nakatuon lamang sa pagpapanumbalik ng serbisyo at hindi magdudulot ng dagdag na supply ng kuryente. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, nasa 76% na ng mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol ang nabigyang muli ng kuryente. Katumbas ito ng 24 sa 25 na bayan sa Southern Mindanao na muling may supply ng elektrisidad. Samantala, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 55 ang napaulat na namatay. Nadagdagan din ang bilang ng mga nasugatan matapos ang beripikasyon na umabot na sa 1,120 habang nananatiling 31 individual ang nawawala base sa abiso ng mga kaanak at ilang testimonya. Pinapayuhan naman ng NDRRMC ang publiko na manatiling handa sa mga aftershocks na mahigit 3,000 na mula noong Lunes. TV News Express. Sa ibang balita naman, kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan kahapon, Hunyo 12, nanawagan si Pangulong Ferdinand